Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin yung second half ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay na need to aware, to alert, or change of decision. Taurus. Good advice from a wise person. Maaari makaka-receive ka ng advice na manggagaling sa ibang tao or may sasabihin siya sa'yo or maybe ikaw ito sa kanya, no? And syempre, guaranteed success kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, may mga situation na magsasucess. Or pwedeng itong tao na to is makakatulong siya sa iyo to success in life. Or pwedeng may tao na tutulungan mo to success o makamit niya yung pangarap niya. Pwedeng ganun, no? Sa iba, sa inyo. And period of frustration, lesson to learn. May mga sitwasyon na kailangan mong ma-learn talaga sa nakaraan o mga naganap o nangyari. Mag-adapt ka doon at matuto. Ang sinasabi rin dito. At syempre, beware of self-delusion. Hinay-hinay lang, ang iba sa inyo. Baka bigla kang sumabog, bumuga ng apoy, pabigla-bigla, ingat ka lang din. Medyo magpigil, no? Yung handle ka sa point na siguro iba sa inyo gusto mo nang sipain, gusto mong bugbog. Hindi naman siguro darating sa bugbog. Yung gusto mong bulyawan o magalit or umiyaw, yan. Mag-ingat ka pa rin, habaan mo pa yung pasensya mo, huwag ka mag-impulsive o pabigla-bigla or baka maling akala lang din, di ba? Ingat na lang din, sa mga ganyan. Pigil lang. And romance and celebration. Maaring may mga magaganap na kung sa romance, yes, may mga excitement, may mga isa-celebrate, at may mga party na magaganap sa ibang aspeto ng buhay mo. May kasisiya ka, no? Someone is behaving stupidly. Maybe this is you or someone into your life. Yan. Pwedeng may tao dito na wala siyang iniisip kundi kasiyahan lang at hindi siya nag-iisip for the future, or pwedeng hindi naman for the future or hindi siya nag-iisip ng tama. Pwedeng ganun, no? Ganyan. And family matter. Maaari may mga family matter situations sa iba sa inyo, or maybe nahado yung point na you still holding in any situation na hindi nagiging maganda, no? Sa iba sa inyo. Kung ano naman yan. Family matter. And then also, triumph over trouble, obstacle. O, yung dami mong meron kang seahorse, may alaga ka bang seahorse, turkey. Iba sa inyo, maaari may karelasyon kayo na turkey, gin. Ano ba tawag doon? Mr. Turkey? Miss Turkey gin. Basta Miss Turkey gin. Turko gin? Turko gin. Turkey gin. Yung manok ate. Manok ba yan? Basta yan. And yun nga, baka may alaga rin kayo mga ibon, no? Agila or eagle. Yan. And yun nga, triumph over troubles, obstacle. May mga obstacle na mag-focus ka lang to a positive way, no? Sa nakita ko dito. Kasi andito kasi si behaving stupidly. Kaya, choose your battle. Ang sinasabi rin dito, no? And more on patient, sinasabi. Basta focus to your target. And nandito rin yung sitwasyon na may paglaya, no? Na maaring you have a target situation na gustong tahakin or tatahakin mo na this time. Kung may mga celebration, maaaring handito yung point na yun na meron ka ng focusing this time, maaaring ganun, to a happiness. But, syempre, kahit may ganito, may negative, no? Ako nakikita sa'yo. Pwede rin na, kung ano man celebration niya na, mga sineselebrate, celebration situation, ano man yan. And you'll be receiving or giving a precious gift. Maaring makaka-receive ka ng gift or ikaw ang magbibigay, no? Sa iba sa inyo. And then, syempre, is, ang nakikita ko dito, siguro related siya sa family, dito. Yan, ito. Maaring may mga
paghingi ng tulong or tutulungan or magbibigay ka ng regalo sa kanila or something, precious gift, kung ano man yan. Kasi pagtulong, precious gift na rin yun. Hindi nga lang siya object, diba? Pero that is a very precious gift talaga, yung mga pagtulong, no? Yan. Kasi hindi lang naman sa gift yan or sa object yan focus. O kaya maaaring iba dito is may mga related to a diamond, bracelet, quintas, o mga valuable things. Or pera din, no? Someone is extremely stubborn and unwilling to change. May tao talaga na hindi makikinig at matigas ang ulo at hindi siya magbabago in life. Hoping hindi ikaw ito, no? Yan. Kung sino man yan, sa buhay mo na yan. Baka ito siya. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Taurus. Ay. Energy me, Taurus energy. Please show me. Second half po ng January. Okay, energy mo. Okay. Energy mo, sa nakita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon daw na pinaglalabanan mong mabago or pinaglalabanan mong makamit. Ganun ang nakita ko dito. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Or matapos, or mag-success. Nandun sa point na, nandun ka, yun yung nakikita ko sa'yo, energy. Siyempre, nandun yung mga pag-iisip, no? Kaya ko to, magagawa ko to, magsasuccess to, nandun ka sa point na yun. Nandun yung, leap of faith, no? Na umaasa ka sa magiging wakas ng isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng nandun ka sa point na iyon. May mga sitwasyon ka na you try to heal, you try to fix, or you try to reveal or to structure. Nandun ka sa point na iyon. And yung energy mo rin, hindi ko lang alam kung lahat kayo, but yung nakuha ko kasing energy is may mga times ng buhay mo na you're hiding your feelings. Pwedeng hindi ka nagiging totoo sa paligid mo o hindi ka na totoo sa isang tao o kung sino man yung nakakausap mo. Hindi ko naman sinasabi na nagsisinungaling ka, but maybe halimbawa, ayaw mo kasing makita nila na ang gusto mo lang makita nila is kaya mo, malakas ka, okay ka, pwedeng ganun, 'di ba? Kaya may konting pag-hide when it comes sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, kung ano mang klaseng pagsisikreto or pag-hide yan, ng emotions man yan, yun ang nakikita ko sa iba sa'yo. Tingnan natin ang parating kay Taurus. Parating sa'yo. Uy! Ganun. Universe, pwedeng ano. Okay. Parating sa'yo, nandito ka sa sitwasyon mo na maraming tao. Hindi ko alam why. Siguro may mga pupuntahan ka na mataong lugar? Pwedeng ganun? Or may mga nasa place ka or trabaho, pwedeng ganun, no? Matao. Ganyan. Yun ang nakikita ko parating sa iyo. May mga pupuntahan ka daw na mataong lugar. Or pwedeng community, teamwork, pwedeng mga events, pwedeng mga parties, celebration, pwedeng ganyan. Ay mga getting together din ako na nakikita sa iyo, sa nakikita ko dito, or may mga kasalan, or ikakasal, o pag-uusapan ng kasal, pwedeng ganun. Or may mga, or mga getting together, family unity reunion, may mga fun, happiness, enjoyment, and either close relationship getting together. And merong pag-uwi. Ibig sabihin, may tao na uuwi or babalik.
Yun ang nakita ko dito. Pwedeng kapamilya, pwedeng karelasyon, pwedeng kaibigan, or pwedeng anak mo. Basta kilala mo na siya. Matagal mo na siyang kilala. May connected siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. Also, dito sa sitwasyon, iba sa inyo is magiging busy daw kayo. Meron tao dito na hindi masaya, no? Parang matagal na siyang hindi masaya. Hindi ko alam why. May lungkot ako nakikita sa kanya. Baka isa sa kapamilya mo, may nalulungkot. O maybe karelasyon mo, ganyan. Sa iba naman sa inyo is there's a delay. May mga delay. Kumbaga, at hindi ba siya magsasucess? Hindi ko naman sinasabi na hindi siya magsasucess, but it's a delay. Parang handun yung, yes, may mga achievement. Hindi lang siya ganun kalaki, but there's an achievement still. No? Ang nakita ko dito, yung delay na yon kasi parang unti-unti siyang makakamit. Yun na nakikita ko. Yun. Halimbawa is meron kang goal sa buhay mo na gusto mong gawin o gusto mong makamit. Hindi mo siya minamadali, but still nagwo-workout siya. Yung point na yun. May ganun. O kaya halimbawa, meron kang gusto mo magpatayo ng bahay or nagpapatayo ka ng bahay, gusto mo magpa-renovate ng bahay, pwedeng ganun. Hindi mo minamadali, but still binibigay mo yung effort and hard work mo doon to improve or makamit yun. Yan. May mga bagay na nagiging slowly but you want to be surely nandun sa point na yun. Ano dapat iwasan? Magkakaroon ka daw ng connection sa isang mas bata sa'yo. Pwede yung mas bata sa'yo ang itong bata ito or kung sino man kapatid mo, kapamilya, karelasyon. Kung sino man siya, maring nakakaramdam siya ng lungkot. Yan. Or maybe this is you. Kung ano man ang edad mo. Dapat iwasan ni Taurus. Sa iba sa inyo is may sakit, no? May taong may sakit sa kapamilya. Or ikaw or someone sa kapamilya, may taong may sakit. Kasi may low energy ako nakita. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan. 9-9, no? Okay, dapat mong iwasan. Sabi dito is syempre, yung stress, anxiety, depression, iwasan mo. Yung mga unhappy situation, yung mahata ka na nakaraan, iwasan mo doon na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng discipline when it comes sa sarili mo, iniinom, kinakain, and also sa pera mo, no? Sa nakita ko dito. And then, iwasan mo yung magkaroon ng mataas na ego in a wrong way or yung mga taong matataas ang pride or ego man yan. Yun nakita ko. Or sa'yo to ha. Yan, iwasan mo na yun. I-ano mo rin siya, i-apply mo rin siya sa sarili mo para ma-aware ka rin, di ba? Yan, iwasan mo na hindi mo alagaan, mahalin yung sarili mo, and then also is not to take it action. Yung magkaroon ka ng doubt or matakot ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin, gusto mo aksyonan, or gusto mong fokusan, ganyan. No? Yan, huwag ka daw mag-doubt doon. Huwag ka daw mag-doubt sa sitwasyon mo or sa sarili mo, syempre isa yun. No, iwasan yung mga taong bitter o magkaroon ng pagpapabaya or being a bitter din, syempre, isama mo na yung sarili mo doon. Umiwas ka doon. Tsaka yung ma-unproductive or yung matakot sa mga magaganap o mangyayaring pagbabago sa buhay. Kamusta po ang love? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love, kung sino man siya. Love. Iba sa inyo LDR? Or maybe, iba sa inyo is totally nagkaroon na ng paglalet ko.
love. Okay, iba sa inyo is related siya sa family, no? Iba sa inyo. Okay, kung kayo is single, kung single ka, uy, maaaring may nakakausap ka na tao, no? Yan. Maaaring may nakakausap ka na tao or kung hindi man is ito is darating in a divine timing. Yes, may parating sa'yo. So, nakita ko dito. And then, yung iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay, oo, nagkahiwalay na talaga. Kasi maaaring isa sa inyo is nagkaroon ng mga bad intention in this relationship. Nagkaroon na ng pagkakat, no, naging player yung isa, na-attract sa isang tao o nagkaroon ng third party, tumahak na ibang direksyon yung iba. No, yun ang nakikita ko dito. Still burden naman ang isa sa inyo, naaalala pa rin ang isa sa inyo ang nakaraan, no, na situation o naaalala niya kanya pa rin naman or vice versa. Ako nakikita dito. Nagkakaroon siya ng regret or panghihinayang or maybe nagkakaroon siya ng pag-isolate because sa situation na nangyari dito sa relasyon na to. And then, naging controller or controlling yung isa sa inyo pagdating sa relasyon. Kaya rin kasi nagkahiwalay nitong tao na to. And then also, is, ang nakita ko naman, kung kayo naman is in relationship, siguro nga, kasi there's a boundaries, ako na nakikita sa inyo, siguro either you are LDR o kaya naman, may mga situation na nag-struggle sometimes, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, yung relationship. But still, nandito kasi si Ten of Cups, di ba? Andun pa rin yung paninindigan pagdating sa relationship na tayo, hindi tayo maghihiwalay. Nandun sa point na yon, no? Nagkakaroon naman ng pagkakasunduan or there's a new beginning din kasi ako na nakita sa inyo, maaari iba sa inyo is kasal or hindi, kinasal na, ikakasal pala or kinasal na. Or kung kasal na kayo, it's good naman kahit na may struggle na nangyari o sa buhay, no? Yun na nakita ko. Maaari may mga anak or magkakaroon ng anak. Dalawa, hindi, tatlo? Sa iba tatlo. Ay, may 5 eh. Kaso ba't tayo nag-aaway? Nasaan na yun? Card. Wala. Yung card mo nawala. Nasaan na yun? Baluga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pero yung card mo, naglaho. Yun ang pinaka nakakaloka sa lahat, di ba? Yung nawala ang card mo. Hindi ko alam nasaan. Basta nawala siya bigla. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na, ayun nga, kung kayo sa relationship, okay naman din ang relationship nyo. Tingnan natin yung money mo. Money. Okay, when it comes sa money mo, okay naman siya, no? Sa nakita ko dito, there's an achievement, stability, and may success and prosperity naman. Hindi lang nga din ganun kalaki, but still, di ba? Ano pa naman, achievement naman ito, no? You will enjoy the fruit of your labor pa rin. Sa nakita ko dito. And then also, feel at peace, sa nakikita ko sa dito pagdating sa money mo. And then, kung may mga business kayo or sariling, ginagawa, malaki man yan o maliit, ganyan. Okay naman siya, nagkakaroon naman siya ng achievement dito. Ang nakikita ko sa'yo, may tao kang tutulungan pagdating sa pera or may hihingi sa'yo ng tulong. Vice versa. Advice. Okay, when it comes sa advice, pareho pang king to Okay. Pagdating sa advice, sabi dito, basta continue ka lang daw sa direction to find your goal if ever na medyo nahihirapan yung iba or may mga struggle o syempre, every time naman may blockage naman ng buhay, di ba? Basta continue ka lang, no? To find your goal, have a clear path, and always have a positive destination. And then, sinasabi rin dito is, this is a time then you need to use your head when making a decision making. Ang nakita ko dito, release yourself or release your limiting beliefs, no? May devil ka, Sa nakita ko dito, ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi magiging good. Siyempre, alam mo na yun kung saan yun.
And then kung kulang ka sa tulog, minsan bumawi ka na rin ng tulog. And then wag ka daw mama-manipulate or magpapakontrol in any situation of life. Tao man 'yan or sa sitwasyon mo man 'yan, 'no, ang nakita ko dito. And then also, always have a clear mind and kailangan mo daw ng mental strength. And speak out kung may mga bagay na gusto mong sabihin sa isang tao or kung kanino man, sabihin mo yung nararamdaman mo o yung nasa isip mo, 'no, ang sinasabi dito. And yun, give an effort and hard work. Yun, always ka naman gano'n, eh, palagi kang gano'n, naggi-give talaga ikaw ng effort, 'no. Focus ka lang daw sa manifestation mo kasi darating yung success na ito. Uy, darating yung success, oh. Magkakaroon ng mga gathering, creativity, collaboration, dealing, partnership sa iba. Yan, may mga recognition din ako nakikita, eh, 'no, pagkakakilanlan or recognition, any situation of that. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Alam mo, lalaya ka sa isang sitwasyon mo na. Kung dati nagkakaroon ka ng frustration or may mga sitwasyon na natrap at na-stuck ka, ngayon ang nakikita ko sa'yo is paglaya. Yun nga lang, eh, may tao ako nakikita na medyo sinungaling, nagdidikta, manipulative, dishonest siya, eh. Medyo diktador o may pananakot maybe sa iba or sa iba is hoping hindi lahat ano, but there's a violence ako na nakikita, hoping hindi lahat. Ay may nakikita rin ako na, ano tawag dito? Rude? Yung hindi maganda yung salita, ganyan. May taong mapusok. Or maybe there is a person na lalaki na low energy kasi siya, baka may sakit siya. Arigatou namaste, God bless.